Kung nag-iisip kayo mag-abroad, ito yung mga bagay na nagpabago sa buhay ko bilang OFW. Panoorin nyo hanggang huli para matulong ako kayo kung para sa inyo ba talaga pag-ibang bansa. Akala ko nung nasa Pinas ako as an IT, makakamit ko lahat ng mga gusto ko. Kasi nung time na yung malaki ang sahod Inisip ko makakabili ako ng bahay, makakapunta ako sa ibang bansa, masusuportahan ko ang pamilya ko, masusuportahan ko ang kapatid ko, at may ipon ako. Pero, nung time na nagtrabaho na ako, pagkabigay ko ng mga responsibilidad ko, palaging kulang or sapat lang para sa next sahod ko. Kaya nung time na yun, napaisip akong pumunta sa ibang bansa para kumita na mas malaki. So, sa isang nagpabago talaga sa buhay ko ay pera. Oo, pera. Kasi, nung pagkapunta ko na ibang bansa at ang kinikita ko na nun ay dollars, is kahit nagbibigay ako ng responsibilidad ko sa Pinas, nagbabayad ako ng mga bills dito. Kasi syempre dito may mga kuryente, tubig, pamasahe. Kahit nagbibigay na ako, kahit gumagastos na ako ng ganun, meron pa rin na natatabing konting ipon, unlike nung nasa Pilipinas ako na palaging sapat lang. Pero katulad ng sinabi ko sa isang video, ang kadalasan na problema ng isang OFW dito is pag tumataas ang sahod nila o alam nila mas mataas yung sahod nila, tumataas din yung lifestyle nila. So, gagastos sila ng malaki sa damit, sa gadget, tapos pupunta sila ng malaki sa Pinas. Ang problema kasi pag ganun is wala ka na nitatabing pera. So, ang sinasuggest ko talaga is magtabi ka kahit 10% ng kinikita mo. At the end of the day, pag may emergency, may huhugutin ka. So, pangalawa sa OFW, napansin ko, pag kukuha ka ng investment sa Pilipinas, as an OFW, mabilis siya. So, feeling ko kasi dahil, syempre, mataas niya ang sahod mo, mas mabilis ka ma-approve. Pero, pansin ko, pag kumuha ka ng investment or kumuha ka ng kotse sa Pilipinas, mas mabilis ang approval pag OFW ka. So, unlike nung nasa Pilipinas ako, nagtatry akong kumuha ng bahay kasi sabi ko nga kanina as an IT, kala ko makakuha ko ng bahay kagad, makakakita ko ng malaki. Pero nung nag-apply ako sa bank, medyo matagal. Ang tagal ng process, ang tagal ng pagba-background check nila. Pero na nandito ako sa ibang bansa, nag-apply ako, bilis. Ang processing time, parang wala pang 1 linggo or 1 linggo. After nun, approve ka na. So, and third is, isa sa mga nagpabago sa akin is, mas lalo ko napasaya pamilya ko. Oo, syempre, kailangan mo rin magtabi sa sarili mo. Pero minsan, nag-iipon din ako ng pera para pagbalik sa Pilipinas, may panggastos ako na lilibre ko ang nanay ko, ang kapatid ko, napapakain ko sila. Minsan pupunta pa kami sa iba't ibang lugar, napapaswimming ko pa sila, which is parang ang saya sa feeling na masaya sila na pagpunta ko na rin sila sa ibang bansa, napapunta ko na rin sila dito. Kasi katulad niya, sabi ko sa isang video, isa sa kaligayahan talaga namin is mapasaya ang pamilya namin. Mapasaya ko tayo as family. So, isa yun sa mga nagpabago talaga sa buhay ko. Kasi pag nasa Pinas ka, hindi mo magagawa mo yun. Siyempre, pag tumaas ang sahod mo, pero pag sapat lang yung kinikita mo, sapat lang yung pambigay mo sa bahay, yung pamasahe mo, hindi mo sila matitreat na mapupunta sila ng ibang bansa. O, given na for example, mas magkakapatid, hati-hati kayo para malibre nyo yung magulang nyo papunta na ibang bansa para ma-enjoy din nila. Pero, nung nandito ako, parang feeling ko nakapag-ipon ako ng pera para mabilan sila ng ticket, makapunta sila dito, at makapag-enjoy man lang as family. Bless ako, isa rin sa mga bagay na nagpabago talaga sa buhay ko. Sana nakatulong sa inyo tong mga bagay na nagpabago sa akin. So, una is pera, pangalawa is investment, then pangatlo is
napasaya ko lalo ang pamilya ko. Yun talaga ang mga 3 bagay na nagpabago sa buhay ko totally. Oo, nakakahalubilo ko ng ibang lahi, natututunan kong paano ang culture nila sa culture natin. Pero yung 3 talagang yun yung unang nagpabago sa akin sa Pilipinas. Sana nakatulong ako sa inyo para kung mag-decide man kayo mag-ibang bansa. Comment lang din kayo sa baba kung may mga sabihin kayo. Magre-reply din naman ako. Thank you.